Masaya si Care sa pagtatapos ng taon nang matanggap nito at ma-assign bilang isang security guard sa gate ng isang exclusive subdivision sa Parañaque. Laki sa hirap si Care. Sa edad na 28, nag-iisa nitong itinaguyod ang kanyang mga magulang at kapatid. Matipuno at gwapo ang binata. Dahil sa kahirapan ay napatigil sa pag-aaral at sinikap makaipon para makapagsimula ng isang maliit na business. Naging maayos ang pagtatrabaho ni Care sa unang 2 buwan nito sa subdivision. Madami sa mga kababaihan sa village ang may kursunada sa binata. Hanggang sa makilala ni Care si Jane, ang babaeng magpapabaliw sa kanya. Si Jane, misis ng isang kilalang businessman na 12 taon ang tanda sa kanya. Sa edad na 34 ay wala pang supling ang mag-asawa. Kahit na araw-arawin pa ni Noel si Jane ay di sila mabibiyaan ng anak. Simula noon ay naging matamlay na ang pagsasama ni Noel at Jane. Naging uhaw si Jane lalo pa nung napapadalas ang out of town meeting ni Noel. Dispiras ng bagong taon, bago pa magpaalam ang taong kasalukuyan, ay nagpaalam muna si Noel upang magtungo sa Tarlac para sa kanilang project. Mag-isang nagdiwang si Jane ng bagong taon. Pagkagat ng ika-6 na gabi, nagsimula ng mag-duty si Care. Dala-dala ang pabaong spaghetti at chicken ng kanyang ina. Si Jane naman ay nagsimula ng magluto ng kanyang kakainin sa medianoche, carbonara at ham. Gumawa din ito ng fruit salad. Dinalhan naman ng mga misis at mga katulong ang kanilang handa, ang gwapong si Q. Naku, salamat ho madam. Napakadami po nitong pagkain. Naku, ikaw pa ba, Care? Sige ha, baka hinahanap na ako ng mister ko. Sige ho madam. Kinindatan pa ng babae si Care bago nilisan ang guard post. Bago mag alas 12, masayang tinatanaw ni Jane si Care at ang pagputok ng mga fireworks ng mga kapitbahay, hanggang sa matanaw ni Jane ang gwapong si Q sa post guard malapit sa kanilang bahay. Target lock. Happy New Year. You're still my lucky Jane. Bulong nito sa sarili. Alas 12 ng gabi, nang biglang nagring ang telepono sa guardhouse. Agad itong sinagot ni Care, kahit sunod-sunod ang malalakas na putukan. Hello? Good morning. Sino po sila? Hi, I'm Jane. Sa lot 2. Agad na patingin sa bintana ng lot 2 si Care at nakita na nakadungaw sa second floor na window ang magandang may bahay na si Jane. Yes ma'am. Happy New Year po. Happy New Year din pogi. Ikaw lang bang mag-isa dyan? 2 po kami ma'am. Naka-duty. May problema po ba? Punta ka dito later para makakain ka. Naku ma'am, bawal ko po iwanan ang guardhouse. Asan ba kasi yung kasama mo? Nagro-ronda po. Okay. Pagbalik niya, punta ka dito. Hindi po talaga pwede ma'am eh. Andyan po ba si Sir Noel? Oo. Pinapupunta ka nga niya dito. Kaya pumunta ka dito mamaya. Okay? Itatry ko po madam ha. Halika na. Wala naman nang papasok dyan na tagalabas ano. Pero ma'am, dali na. Aabutan lang kita. Okay ma'am. Coming po. See ya. At iniwan ni Care ang guardhouse kahit hindi pa nakakabalik ang kasama nito. Kinatok nito ang gate ng malaking bahay ni Jane at Noel. Agad itong pinagbuksan ni Jane na nakasuot ng dress na polka dots na hanggang binti. Sa madalit salita, kaakit-akit ang itsura ni Jane at nagulat si Care sa itsura ng ginang. Happy New Year uli ma'am. Pasok ka Care. Upo ka muna dyan.
kukuhanan kita ng food. Sige ma'am. Si sir nga pala ma'am. Nasaan po? Tulog na eh. Inaantok na. Pagod. Alam mo na, thunders na kasi. Natatawang sagot ni Jane. Ganun po ba? Wait ha, aayusin ko lang. Hindi maiwasang makaramdam ng pagnanasa si Kier dahil sa pagyuko ni Jane sa harap nito habang naglilipat ng mga pagkain sa Tupperware. Kitang-kita niya ang kagandahan at itinatagong kayamanan nito. Kumakain ka ba ng bibingka? Tanong ni Jane. Yes ma'am. Naparunok pa to habang nakatingin sa nakayukong babae. Lumapit si Jane at inilapag ang mga hinandang pagkain. Nakayuko to kaya mas tumambad ang pinagpalang kayamanan nito. Queso de bola, kumakain ka ba? Tanong ni Jane nang mahuli niyang nakatingin ang binata sa kanya. Kahit ano po ma'am, kinakain ko. Talaga lang ha? Inagot ni Jane ng isang basong lemon juice. Pero bago pa makuha ni Kier ang baso, ay sinadya pa nitong tapunan ng juice ang bandang gitna ng hita ng binata. Oh, my, sorry. Nagulat si Kier sa nangyari, lalo nang kumuha ng tissue at pinunasan ni Jane at nagsimulang makaramdam ito ng init. Nadama niya ang kakaibang init sa kanyang katawan. Sinadya naman ni Jane na punderyahing punasan ang kahinaan ng binata hanggang sa maramdaman niya na unti-unti nang nabubuhay ang pagnanasa ng guard. Okay na po yan ma'am. Sa labas na lang po ako magpapatuyo. Hindi Akong bahala dyan. Nagulat si Kier nang iba ang ginawa ni Jane. Ang gifted mo naman. Naku ma'am, aalis na ho ako. No, ang sabi ko, ako ang bahala dyan. Amin na at lalaban ko yung nabasa mong pantalon. Hindi na ma'am, matutuyo din po ito. No, I insist. Ma'am kasi tanggi pa rin ng guard. What? Wala kasi akong suot na, alam mo na. So, makikita ko yan? Ba't ka pa mahihiya? Sige na, go. Ma'am, kailangan ko na po kasing bumalik sa post. Kaya nga remove your pants. Palitan natin. Kuha tayo sa closet ni sir. Eto ang towel. Pagtakip mo. Okay ma'am. Pwede po bang tumalikod kayo? Sure. Sige. Iwan muna kita ha. Ready ko yung washing machine. Pagbalik ko, ready na yung pants mo. Pag-alis ni Jane ay dali-daling hinubad ni Kier ang pantalon niya. Agad kumawala ang init sa kanyang katawan. Agad niyang itinapis ang tuwalya. Pero nagulat si Kier dahil napakanipis pala ng towel. Umupo ito at tinakpan ng pillowcase ang kanyang sarili. Pagbalik ni Jane, agad nitong kinuha ang pantalon ng binata at tinapunan ng malagkit na tingin ang katawan ng binata. Nagsimula na magpawis ng butil-butil ang binata. Come here, follow me. Nagulat si Kier nang tinawag siya ni Jane na tila paakyat ng hagdan. Halika na, para makapagpalit ka na. Patay kang bata ka. Pagkatayo ni Kier, agad nitong tinakpan ang kanyang nagiinit na katawan. Nakita naman ito ni Jane na tila natatawa lang sa binata. Umakyat si Jane sa hagdan, kasunod ng binata na halos himatayin sa kaba at hiya. Huwag ka mag-isip ng kung ano-ano dyan, Kier ha. Kailangan kumalma ka. Kung hindi, katapusan mo na. Sabi ni Kier sa kanyang sarili. Nagulat pa si Kier nang matanaw nito na wala ng suot na pambabang panloob si Jane.
At kitang-kita niya na ang pinagpalang pang-upo nito. Napalunok ang binata at imbis na kumalma ay lalo pang nag-init ang kanyang katawan. Pilit kinakalma ni Claire ang kanyang sarili. Pumasok sa isang malaking kwarto si Jane. Pasok ka. Opo. Lumapit ito sa cabinet at kumuha ng pantalon na nakafold sa hanger. Nagulat si Claire nang mabitiwang muli ni Jane ang kinuha nito sa cabinet. Ang clumsy ko talaga, no? Sabi ni Jane at yumuko ito para pulutin ang nahulog ng pantalon. Ngunit nagidla na naman ang binata nang tumambad sa kanya. Ang iniingatan ni Jane kung todo lunok ng laway itong guard. O sige, eto na, suotin mo na Maharot na sabi ni Jane. Okay. Teka lang ma'am. Pwede bang sa labas muna kayo? Or ako na lang ang lalabas? Sus, nahiya ka pa. Sige, tatalikod na lang ako. Asa kalagitnaan ng pagsusuot si Claire. Nagulat ito sa malakas na tunog ng turotot mula sa likuran niya. Nawala ito sa balance habang nakaangat ang paa nito para isuot ang pantalon. Dahil sa lakas ng pagturotot ni Jane ay natumba papuntang kama si Claire. Nakahiga ito at tumambad sa paningin ni Jane ang ipinagmamayabang na kayamanan ng binata at ang pantalon na hindi pa rin maangat sa kanyang bewang. Oops, sorry. Pilyang ngiti ni Jane. Naku ma'am, sorry. Hindi malaman ni guard kung paano tatakpan ang kanyang sarili. Naku, ang gifted mo pala. Natatawang biro ni Jane na mas lalong nagpainit. Sa guard ang biro ni Jane. Ma'am, asan po ba si sir? Baka makita niya ako dito. Wala talaga siya dito, Solo ko ito. Sabay kindat sa binata. Aalis na po ako, ma'am. Pinilit tumayo ni Claire sa kama. Pero nagulat ito nang itulak muli ni Jane pahiga sa kama. Dito ka pa lang. Magsisimula pa lang ang party natin. Hawak-hawak ni Jane ang matigas na muscle ng binata. Ma'am, wag. Nagpapawis ang binata sa kaba. Hey, huwag kang magulo dyan ha. Sige ka, may gagawin akong iba sa'yo. At dahan-dahan, ang ginawa ni Jane na pagpapasaya sa binatang guard habang hinahaplos nito ang naglalakihan at nagtitigasan na abs ng binata. Tama ako. Napaka-gifted mo. Isang sulyap ko lang sa'yo. Alam ko na talaga na may ipagmamayabang ka. Sobrang nahihiya ko sa'yo, ma'am. Talaga ba? Nahihiya ka? Bakit parang hindi naman gano'n ang nararamdaman ko sa katawan mo? Natatakot ako, ma'am. Baka mahuli tayo. Don't worry. Mag-enjoy ka. Huwag ka syadong mag-isip. Saka huwag ka na mag-inarte pa dyan ha. Ayaw mo ba? Kalalaki mong tao. Natuduwag ka. Ma'am, ayaw ko pong masira ang relasyon nyo. Itigil na natin to. No, you're mine now. At binilisan ni Jane ang pagpapasaya sa binata. At ilang sandlit lang ay narating na nito ang rurok ng kasiyahan. Happy New Year! Bati ng magandang si Jane. Hindi na kaya pang pigilan ng guard ang kanyang nararamdamang pagnanasa kay Jane, kung kaya't siya na ngayon ang nagpapasaya at nagpapainit sa magandang gainang. Tila nawala ang kaba at hiya. At ngayon, malaya niya nang inaangkin ang napakagandang katawan ni Jane. Sobrang perfect niyo naman, ma'am. Ang swerte ni Sir Noel sa'yo. Pulero ka ha. Halika nga dito. At tuluyan muling nagsanib ang kanilang mga katawan. Nakatulog ang dalawa na magkayakap
na tila mag-asawa. Alas 5 na ng umaga nang magising si Kier. Sa kakaibang sensasyon na naramdaman, napatingin ito sa kung sino man ang gumagawa nun sa kanya. Si Jane, pinag-iinit na naman siya. Mag-aalas 6 pa lang. Kailangan ko nang bumalik sa pwesto ko. Angkinin mo muna ako, please. Okay, yun lang pala eh. At muli, inangkin ni Kier si Jane. Sobrang nag-enjoy ako sa iyo, Mr. Handsome Guard. Maharot na sabi ni Jane. Ako rin, ma'am. First time kong maranasan ito sa buong buhay ko. Inangkin mo ko sa unang araw ng bagong taon. Ibig sabihin yan, aangkinin mo ko sa buong taon, ha? Hirit pa ni Jane. Oo naman. Kahit araw-araw, ma'am. Kahit sa susunod pang mga taon, aangkinin kita. Talaga lang, ha? Oo, basta ikaw. Wag lang sanang malaman ito ni Sir. Oo naman, ano? At ilang saglit pa, muli na naman nilang narating ng sabay ang rurok ng kasiyahan. Oh, Pards, saan ka ba galing? Tanong ng kasama niyang guard. Pasensya ka na, Pards. Sumakit ang tiyan ko kagabi. Ayan na pala sila. Tara, mag-out na tayo. Sige. Bago pa man umuwi si Kier, ay tinanong muna niya sa bintana ang bahay ni Jane. Nakita niya tong kumakaway pa at walang damit. Isang ngiti ang iginawad ni Kier kay Jane bago ito tumalikod. Isang napakagandang panimula ito para kay Kier. Paniguradong hindi niya malilimutan ang unang araw ng bagong taon.